let's praise God in the life of our beloved pastor, Pastor Walter Tabor. Praise the Lord. Hallelujah. Shall we lift our hands to the Lord? Let your heart be open up and say something, a word of worship to Him. Father, thank you that you are good, forever good, Lord. Ang kabutihan mo ay patuloy na laging nagniningning sa bawat araw ng aming buhay. You are good yesterday and today, Lord, and forever. And your goodness never cease, never end. There's nothing we can compare to you. You are the God who called Abraham, Isaac, and Jacob. At ikaw din ang Diyos na nangako na maraming bagay kay Abraham. Sa lahat ng pangako mo ay yung tinutupad. At ngayon, Ama, in this new covenant, wherein our Lord Jesus Christ is the representative of this new covenant, our representative. Lahat ng pangako mo ay mangyayari at magaganap sa aming mga buhay. Not because of our performance, not because of our goodness, not because of our own righteousness, but because of your Son Jesus. Salamat sapagat lahat ng bagay na mabubuting aming tinatamasa sa araw na ito at sa mga panahong ito ay bunga ng tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. At ang dahilan kung bakit kami sumasamba at hindi po tumitigil ang aming pagsamba. Maya't maya, anumang sitwasyon, anumang mga pagsubok, bagyo, tsunaming darating sa aming mga buhay, we cannot stop praising you, Lord. We cannot stop giving glory to your name and proclaiming your goodness to all people because you are a faithful God. Hindi mo kailanman sisirain ang iyong mga pangako. Bagkus tinitiyak mo na lahat ng mga pangako mo ay mangyari at maganap sa inyong mga anak. As you have said in your word, Father, blessed are those people who put their trust in the Lord, for they shall see and taste, experience the goodness of the Lord. Panginoon, sa mundong ito, wala kaming ibang pag-asa kundi ikaw. We cannot put our hope on our weapons. We cannot put our hope on our education. We cannot put our hope in what men can do for us in the government. Our hope is in you, Lord. And forever, Father, you are making that hope alive into our heart. Kaya't salamat, Ama, sa banal na Espiritu na nagbumubuhay ng buhay na pag-asa sa puso po namin. Purihin ka. And let your people be blessed with your word today. And as I speak your word, Father God, let the Holy Spirit minister to everyone, Father, even to everyone joining online, wherever they are. I declare, Father, whatever their needs, ang mga nangangailangan ng kagalingan, I speak in the name of Jesus Christ, whatever your sicknesses, lahat ng mga tumor, mga bukol sa iyong katawan ay matunaw sa pangalan ni Jesus. I command every sicknesses in the body of everyone hearing my word today be melted in the name of Jesus Christ, and I invoke healing in Jesus' name. God, thank you. And as I speak your word, Father, maging Panginoon ng mga may problema, kabigatan sa oras na ito,
Ang mga nawawalan ng pag-asa, puno ng kalungkutan, puno po, Panginoon, ng alalahanin. Let your peace be upon them. And living hope, Lord God, become alive into their heart. I speak it in the name of Jesus. Come on, receive it. As you receive it, say, thank you, Jesus. Thank you, Lord. I am free. Hallelujah. Jesus. The Holy Spirit is present in our midst. He is always present to minister to everyone. He is always present. Oh God, thank you, and we acknowledge you, Lord. We acknowledge you. Ang bawat salita mong may papahayag ay may mga buhay na salita. And it penetrates, Father God, not only in the four corners of this building, but even to everyone listening online wherever they are. Luzon, Visayas, Mindanao, and even to the nations of the world, wherever they are. Lahat na makakarinig ng aming pong mga pangangaral, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay kumilos sa iyong buhay. Kalayaan ay sumayo, ang kagalingan ay sumayo, kasaganaan ay sumayo, kapayapaan ay sumayo, at ang kapuspusan ng Diyos ay sumayo sa pangalan ni Jesus. Oh God, thank you. As I speak your word, Father, be it unto them, and I seal the victory to them, Lord. I seal the victory to them in the name of Jesus Christ. And all the people of God say, Amen. Amen. Whoa, glory. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Okay, we can all be seated. Every time we proclaim what the Lord has done, we are declaring the victory na ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. At ang prayer ko po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, lalong-lalo na po kayo na pamilya natin dito sa EIG, ay maging bukang bibig po natin yung mga ginawa ng Panginoong Jesus. When we proclaim what the Lord has done, we are proclaiming our faith to what Jesus has done. At sila na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya ay mangyayari, magaganap sa kanila yung pong katotohanan ng tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Everything at the cross. Kaya nga po, ang cross po natin ay simbolo ng tagumpay. Alam niyo kung bakit? Makikita niyo yung cross natin, wala pong nakapako dyan. Wala akong nakapako. Yung iba may nakapako. Pero dito, wala pong nakapako. Nagpapakita po kasi, ang cross po kasi ay sumpa. So lahat po ng naipapako sa cross ay mga isinumpa, mga makasalanan. Pero ang cross natin ay walang nakapako, nagpapahayag po ng Panginoong Jesucristo na minsan naipako sa cross na yan, ay hindi po nagtagumpay yung cross para manalili sa libingan o sa kamatayan ng Panginoon. Siya po ay nabuhay na maguli. So pinapakita po ng ating pong cross na napagtagumpayan ng Panginoong Yesus ang sumpa ng kasalanan. At ang tagumpay ng Panginoong Yesus ay tagumpay po natin. At hindi lamang po sumpa ng kasalanan ang napagtagumpayan ng Panginoong Yesus doon sa cross. Napakarami pong ipinapahayag at ipinapaabot na aral. Doon po sa cross, lahat po ng galit ng Diyos sa tao dahil sa kanila pong mga pagsuway at pagsalansang ay napawi na. At lahat po ng mga sakit at karamdaman, maging ang kamatayan o pagkawalay ng tao sa Diyos ay nasolusyonan doon sa cross. Ibig sabihin, ang cross po, kapag makita po natin yung ginawa ng Panginoong Yesus, nagbigay ng kagalingan sa tao. Spiritually, even physically. Kaya nga po sa lahat ng pangangailangan natin, maging ang probisyon, ang solusyon ay nandoon po sa cross. Maging po ang karunungan na kailangan ng tao ay nandoon po sa cross. Kaya, we have to continue
hearing and seeing about what the Lord has done at the cross of Calvary. And the more we go deep in understanding what God has done, what Jesus Christ has done at the cross, ang tao pong mayroong pong malalim na pagkaunawa sa ginawa ng Panginoong Yesus, malalim po ang kanyang pundasyon ng pagsamba. Kung ang pagsamba mo ay tungkol lamang sa mga bagay na tatanggapin mong material na bagay, pagpapala, maliliit na bagay, at pag hindi mo nakita na dumarating sa iyo, at kapag ka nakita mo na parang meron kang nakita na hindi mo nagustuhang ugali ng kapwa mo o ng kakapatid mo, ayaw mo na, ibig sabihin, ang babaw ng iyong pananampalataya. At ang pananampalatayang yan ay hindi nakapundasyon sa ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Ang pananampalatayang founded at the cross ay it cannot be shaken. Kahit pumangit na ang trato ng ugali ng tao laban sa iyo, kahit anong sinabi ng tao laban sa iyo, kahit ayaw ng magulang mo, kapatid mo, anak mo o sino paman, you stand and keep praising and worshiping God because you know whom you are believing. Kilala mo yung iyong sinampalatayanan. Kaya po, pagdating po ng mga huling araw, darating po yung ligligan. Alam mo yung ligligan, yung mga pagsubok. May mga lalabas po dyan ng mga pagsubok, krisis, gutom, hidwaan, maligning with each other. Ibig sabihin yung pagsasalita ng laban sa kapwa. Doon po natin makikita kung sino ang tunay at totoong sumasampalataya. Their faith is anchored at the cross, they will stand forevermore. And they will keep on praising God. And you know what? When you praise God, when you worship God, at sabi po ng Bible, the presence of the Lord comes down and dwells in the praises of His people. Sa Tagalog po, bumababa ang presensya ng Diyos. Nag-uumapaw ang presence ng Lord sa buhay ng isang tao kapag siya po'y napapapurihan at sinasamba. Kaya kung gusto mong maranasan ang presence ng Panginoon kapag ikaw, lalong-lalo na kapag dumating po yung napakarami pong mga alalahanin, hindi mo na alam kung ano ang solusyon. Praise the Lord. Worship Him. And when you experience that tangible presence, yung buhay na presensya ng Panginoon sa buhay mo, and it consumes your mind, darating po sa iyo ang kapayapaan. At lahat ng pangit na kinakatakutan mo, nagiging maganda ang pagtingin mo. Amen? The devil is trying to hinder the works of those believers in the ministry nowadays. Alam niyo kung meron tatlong bagay, and I want to discuss this, sa mga susunod nating pagtitipon. Tatlong bagay na ayaw ng diablo na gampanin natin. Una, ayaw niya ng mga Kristiyano ay nagpapahayag ng tinapos na gawa ni Kristo. Ayaw ng diablo na ipinapatotoo mo na si Kristo ang tagapagligtas. Ayaw niya yung sinasabi mo na bayad na ang kasalanan ng mga tao. At ayaw niya na ikaw ay nagagamit upang akayin ang mga tao sa church. At meron po siya mga naapektuhan. According to the survey, mga 15% lang ang nagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Maraming Kristiyano ay pumupunta lang sa church, yung sarili niya lang ang dinadala niya, but they're not testifying what the Lord has done for them. Yung iba nga, hindi madala ang sarili sa church Kailangan bang paalalahanan? O di kaya, kailangan pang akayin. Alam niyo bang laging inaakay? Yung pong baby na hindi nakakalakad. Yun po yung lagi pong inaakay. Yung iba, baby pa, pero sabi mo sa tabi mo, hindi ka na baby.
Yan. Maghanap ka ng boyfriend mo para tawagin kang baby. Pero, pagdating sa Lord, hindi ka na baby. Hindi ka na inaakay. No? That is the number one. The devil doesn't want to do sa buhay po ng mga mananampalataya ka. Tanungin mo, alam mo yung sarili mo eh. You know, if that works of the devil is affecting you, pinapahayag mo ba sa mga kakilala mo, kaibigan mo, si Jesus? Inaakay mo ba sila? Are you trying to invite them to the church? Are you trying to say, pwede tayong mag-Bible study sa bahay ninyo? Are you trying to say, the Lord loves you? Or I will pray for you? The devil is hindering and stopping Christians to do that. Pangalawa na ayaw ng kaaway ay ito. Ayaw ng diablo na ang mga Kristiyano ay nananalangin. Ayaw niya. Kaya gagawa siya ng paraan para maadlangan na ang mga Kristiyano ay dumalo sa mga panalanginan. Kainan pwede. Piyestahan, yan pwede. Swimming, ay nako, ang bilis niya kahit di mo sabihin. Pero pag panalanginan, he will try to stop you. Why? Alam niya kasi na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, alam niya na merong maliligtas, may gagaling, may lalaya. Alam niya rin na sa pananalangin, mararanasan mo ang presensya ng Diyos at mararanasan mo ang kapangyarihan ng panalangin. Therefore, hindi mo siya paniniwalaan. Kaya ang diablo, gagawa siya ng paraan ngayon para walang halaga sa iyo ang mga pananalangin. Kaya kita nyo, pagdating sa panalangin, walang dumadalo. Bakit? Ayaw nga ng kaaway yun eh. Kaya kapag alam mo ngayon na, bakit ako paahad lang sa demonyo? Diba? Kristiyano ako, anak ako ng Diyos, binigyan ako ng Diyos ng mandato. I have to pray for those hindi pa nasa save. Tatalakayin natin yan. Alam niyo, gusto niyo marinig yung pangatlo na ayaw niya na ginagawa ng mga Kristiyano? Gusto niyo marinig? Ano yung una kanina? Ayaw niya na nagsishare kayo, tama? Pangalawa, ayaw niya na nagpe-pray. Gusto niyo marinig yung pangatlo na ayaw ng diablo? Ayaw niya na mga Kristiyano nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ayaw niya yon. Kaya lang, walang magagawa ang demonyo sa EIG kasi mga taga-EIG mapagbigay. Wasak siya dito. Di ba? Sira siya dito. Bakit? Giver ang mga taga-EIG. Wala siyang magawa. Ma-high blood siya. Amen? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Praise God. So today, introduction ko pa lang yun. I want to talk to you about the living hope. Sino dito po ang magkaroon po ng buhay na pag-asa? Living hope must be in the heart of a Christian every day. Alam mo kapag buhay ang pag-asa ng tao, excited siya. Ang taong walang pag-asa, unti-unting namamatay. Ang taong wala ng pag-asa, natutuyo. Parang naputulan ng ugat. Kumbaga sa kahoy, pag naputol yung ugat niya doon sa ilalim, nakikita mo na nakatayo pa, nakikita mo na meron pa mga dahon, kaya lang dahil putol na po yung ugat, ibig sabihin wala nang pag-asa mabuhay to. At dahil puputol na yung kanyang ugat, the manifestation will follow. So what is the manifestation? Unti-unti natutuyo ang kanyang mga dahon, naglalagas. Yung dahon na hindi po yung buhok ang naglalagas, yung dahon naglalagas na. Nawawalan ng pag-asa. A person who doesn't have a living hope will keep their faith dry and it will keep their life very dry. Their service to the Lord is very dry. Ano yung very dry? Walang buhay. Kaya po mga kapatid, have the living hope. Sabihin nga natin, the living hope. Psalm 71 verse 5 says,
For you are my only hope, Lord. Sabihin nga ninyo yung sinabi ni David na yan. You are my only hope, Lord. Dumanas din si David sa mga maraming pagsubok. Dumating nga yung time na pati anak niya, inagaw yung kanyang trono eh. Sakit na mga pinagdaanan ni David ha. Kaya kapag meron kang pinagdadaanan, hindi ibig sabihin na pinaparusahan ka ng Diyos. Normal yan kasi marami talaga ambisyoso eh. Amen? Ang unang-unang ambisyoso, yung mga malalapit sa iyo, katulad nung, at hindi dito, anak pa niya, si Absalom. Grabing kahihiyan ang ginawa niya. Meron ang ginawa niya lahat ng mga asawa ni David, sinipingan niya na nakikita ng lahat ng tao. Kumbaga sa panahon natin ngayon, naka-televise. Pagkatapos, lahat ng mga army niya ay pinahanap pa si David at papatayin. Could you imagine that hurt in the heart of David? Anak mo? Ganun ang ginagawa sa'yo, gusto kang patayin. Diba? Eh sabi niya, you are my only hope, Lord. Kapag ang Diyos po ang pag-asa mo, may pag-asa ka. Pag ang tao ang pag-asa mo, madidismaya ka. Sabi niya, I've hung on to you, trusting in you all my life. So ano po yung makikita po nating dalawa dyan sa verse na yan? Hope and trust. Sabi nga natin, hope and trust. Ang ibig po sabihin ng hope is expectation of good things to happen or to take place. So, if you have a living hope, meron ka pa ring inaasahang may magandang mangyayari. Maaaring hindi maganda yung nangyayari ngayon, pero hindi po yan ang final say. That's not the period of your life. Amen? Eh minsan kasi parang ayaw na nating mabuhay. Para bang sa Ilocano naming salita, agtungtunglab ka. Ano ibig sabihin nun sa Tagalog? Yung bang nalulunod ka na, hindi ka na yung bang hinahabol mo yung hininga mo na. Di ba? Wala nang pag-asa. Mga kapatid, pag tumingin ka sa sitwasyon, hopeless talaga. Pero pag tumingin ka sa Diyos, there is a living hope. And if you have a living hope, you are expecting good to take place. At ang tao po na kahit ano pong sitwasyon na kanyang kinalalagyan ngayon, kapag umaasa siya ng mabuting bagay na mangyayari sa kanya, there is an excitement. May excitement. Kaya tingnan mo nga sa katabi mo kung excited ba yan. Oh, excited ba yan? May pag-asa ba yan? Kung ang pag-asa mo wala na akong pag-asa, matanda na ako, masakit na tuhod ko, masakit ang ulo ko, masakit ang bewang ko, masakit ang tuhod ko, ay nako, ay nako, ay nako. Kung ibibase mo lahat sa pakiramdam mo, at sa magagawa ng tao sa iyo, wala talagang magagawa ang tao sa iyo, pero may magagawa ang Diyos sa iyo. Merong kanta doon sa norte nung nandun pa ako Ang ganda. Walang magagawa ang tao sa iyo, may magagawa ang Panginoon. Manalig magtiwala sa Kanya'y maglingkod at ika'y pagpapalaing lubos. Pwede na, no? Di ba? Walang magagawa ang tao sa iyo. Po. And then trust. Ano ibig sabihin ng trust? Confidence. Alam mo ba kapag confidence, kaya hindi ka manginginig? Ba? Confidence, security. You are secured more than what the security in this world can do. You have a refuge, no worries. Ayan po, mas maganda. If you are trusting the Lord and you have a trust in your heart, no worries. Sabihin mo nga, no worries. If you are worrying, meaning nayayanig po yung pagtitiwala mo. Alam mo kung bakit nagwo-worry ang tao? Lahat naman tayo Pastor, ikaw ba nagwo-worry? Aba, nagwo-worry din naman ako kapag tumingin ako sa sitwasyon. Di ba? Pero pag tumingin ako sa Lord, wow, grabe. I have my confidence, I have my security, and I have my refuge. I could say, the Lord is my refuge. Pag sinabi pong refuge, ang salita pong refuge,
kapag ka po yung pong mga sundalo ay hinahabol ng mga kaaway at wala na silang kakayahan na iligtas ang kanilang sarili, sila po'y tumatakbo, ang mga sundalo, para iligtas ang kanilang sarili, at sila po'y pumupunta sa isang refuge. Ibig sabihin sa refuge na yon, pag nandoon na sila sa refuge na yon, hindi na sila pwede pang salingin ng mga kalaban. Ligtas na sila. So ibig sabihin, kapag meron pong humahabol sa atin na kalaban, glory to God, kahit Bombay yan, kapag si Lord ang refuge mo, secured ka. Amen? Kaya sabihin mo kapag may naniningil, the Lord is my refuge, sabi ni Pastor. Amen? The Lord is my refuge. Ibig sabihin po niyan, lahat po ng mga bagyo, lahat po ng mga problema, if the Lord is your refuge, ligtas ka, you are not affected. Amen? In verse 6 and 7 hanggang 8 ng Psalm 71, sabi po ni David, "It was you who supported me from the day I was born. It was you who loved me, helping me through my life's journey." Grabe si David, no? Kinikilala niya talaga ang Lord, no? Kaya mga kapatid, kapag meron kang pinagdadaanan, kilalanin mo ang Diyos. At isipin mo, nagkaedad ka ng ganyan, hanggang ngayon, ligtas ka pa. Hanggang ngayon, humihinga ka pa. Hanggang ngayon, mas maganda ka ngayon eh. Diba? Kaya, it was you who supported me from the day I was born. It was you who loved me. It was you who helped me through my life's journey. You've made me into a miracle. No wonder I trust you and praise you forever. Many marvel at my success. Diba? Lord, maraming nagtataka sa tagumpay ko at marami ring naiinggit, gumagawa ng mga paraan para siraan ang mga marites. Meron akong nabasa tungkol sa marites kahapon yata. Huwag kang tumigil sa trabaho mo kahit maliit. Kasi nga, yung mga marites walang sahod, hindi sila natigil sa kamamarites. Walang sahod yun, pero hindi sila natigil. Diba? It was you, Lord. I trust you and praise you forever. So many marvel at my success, but I know it is all because of you, my mighty protector. Amen? Ang sarap pong kilalanin talaga ang ginawa ni Lord eh. Mga kapatid, kinikilala niyo bang ginagawa ng Diyos sa buhay ninyo? O baka sabihin mo, magaling kasi yung anak ko, pastor. Maganda kasi yung, tumama kasi kami sa ani, pastor. Maganda kasi dumaan ang peste, pero yung mga ababoy ko ay naprotektahan, pastor. Magaling kasi akong mag-alaga. Meron akong in-inject na hindi nila alam, pastor. Kaya hindi tinamaan ng ASF. Mga kapatid, kahit ano pa man yan, ang kilalanin mo, it was you, O Lord, who give success into my life. You are my mighty protector. Amen? Kasi kapag ganun po ang iyong sinasabi, ibig sabihin, you are recognizing God. At yan po ang buhay mananampalataya. And in verse 8, I'm overflowing with your praise. Oh, yan na. Kapag kinalala mo ang Diyos, na siya Ama ang nagbigay ng tagumpay sa buhay mo, I am overflowing with your praise for all you've done. And your splendor thrills me all day long. Amen? Bakit siya ngayon sumasamba? Sabagat kinikilala niya na ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa kanya. Hindi tayo sumasamba sa Diyos at nagpupuri o nagpapakita ng gilas ng galing nating sumayaw o whatever para pagpalain ng Diyos. Tayo po'y pinagpala na. Hindi lamang po material na bagay, pera ang pagpapala. Ano po ang higit na mahalaga na pagpapala na dahilan ng ating pagpupuri sa Diyos? Yung pong ginawa ng Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo. Yan ay higit pa sa sapat. No riches, no diamante, no gold, no diamond, no precious stone na pwedeng ipantay doon po sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus. Kaya yun lamang po ang pinakapundasyon. Yun ay sapat na. At habang ikay nagpupuri, hallelujah, lahat ng pangako ng Panginoon para sa iyong pangangailangan ay darating siya. Kasi nga po, ang sabi po ng Romans chapter 8, kung ibinigay ng Diyos ang kanyang pinakamamahal kaisa-isang anak,
ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? You understand that? That is powerful, ha? That's powerful. Wala namang ibang pinakamahalaga sa langit kundi ang kanyang anak eh. Ano lang siya sabi ko, di sana si ano na lang, yung chief angel, si Miguel na lang ilalagay, si San Miguel. O kaya si San Gabriel na lang binigay. Hindi yung kanyang anak. Glory. So often, madalas po, we look to someone else to meet our needs, or we feel disappointed if someone doesn't keep their promise. Sino po dito? Alam nyo, marami dito, magkakamag-anak, ganyan. Dumating yung galing sa abroad, ine-expect niya na merong magandang ibibigay. At yung iba naman doon talaga ewan ko pero marami pong magkakamag-anak nagtatampuhan, nagkakaaway-away dahil sa bakit 2 corn beef binigay mo sa kanya, sa akin kalahati lang. Bawas pa. Ganun ba? Tapos bakit siya, pinag-aral mo yung anak? Yung anak ko, wala ka man lang naibigay kahit konti. Ay, mga ganun ba? So, ibig sabihin, yung pag-asa nila, nandoon po sa iba. Di ba? Kaya kawawa yung mga nag-a-abroad Kasi kapag nag-abroad, parang responsibilidad niya lahat ng pamilya niya, kamag-anak, maski nga aso nila Pagkain ng aso, pagkain ng pusa. Tatawag, walang pagkain yung Yung pusa namin may kuto, ano ba maganda? Di ba? Alam niyo, nabibigatan tuloy yung nasa abroad. Sabi mo sa katabi mo, wag kang ganyan Don't put your hope to what man can do for you, not to your relatives, my friend. To the promise of God. Well, kung meron pong kamag-anak na nangako, praise God, hallelujah, pagpalain ka ng Panginoon. Ngayon, tinupad niya o hindi, baka nagka-problema yun. Huwag mo nang i-critics. Huwag mo nang i-criticize. Pagpalain mo siya. Kapag nakita niya na lagi mo siyang ipinagpe-pray, sigurado yan. Hihipuin din siya ng Lord. Amen? Tayo po mga Kristiyano huwag sa ibibigay ng mga kamag-anak natin. Na kapag di ka nabigyan, tamparurot ka. Huwag ganyan. Amen? Pag-asa ibigay kay Lord. Kung magbigay, praise God. Appreciate it. Ipag-pray mo siya. Pagpalain ka ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Hayaan mo na maranasan. Alam niyo sa sekreto po na dapat nating maintindihan, yung pong tayong mga Kristiyano ay malaman nila, lalong-lalo na kapag kayo palang mananampalataya sa inyong pamilya, malaman nila na ang dependency natin ay nasa Diyos. Wala sa anumang magagawa ng tao. But of course, we love them. Kapag nakita nila yung dependency natin sa Diyos, alam mo ba, kapag kumilos ang Panginoon, kahit uwak pwede niyang gamitin para pagpalain ka. Kaya number 1, for us to have a living hope, put your hope in God. Psalms 43 verse 5 says, "Why so downcast, O my soul? Put your hope in God." Ba't ka nalulungkot? Ba't downcast ka? Ba't para bang lublub ka dyan? Nalulungkot. Put your hope in God. David is saying that when we put our hope in anything other than God, we will wind up or end up depressed. Shift your trust and hope to God. Kasi nga po ang tao, limitado ang kanyang magagawa, ang kanyang kakayanan. Maaring totoo, nangako yung kapitbahay mo, nangako yung kaibigan mo, nangako yung kamag-anak mo. Pero kung hindi niya natupad, okay lang. No worries. Hindi yung parang nangako parang nagkautang na sa'yo. No? Tapos sumamalob mo kapag kaya, walang ganyan. Walang ganyang Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, ang pag-asa natin ay sa Diyos. Amen po ba kayo doon? So, our hope is from the Lord. Kapag sa Diyos, ang pag-asa mo, wala kang kadipre-depress. Expect God's provision. Number 2. Alam nyo, Pastor, grabe. Trabaho ko ng trabaho, negosyo ako ng negosyo, ang dami kong ginagawa.
Nagdo-double work na nga ako, pastor pero bakit kaya parang kulang pa rin? Mga kapatid, makinig po kayo. Bilang mananampalataya, gawin lang natin yung ating ginagawa na may kagalakan sa Diyos. Magtrabaho ka na may kagalakan sa Panginoon. Magnegosyo ka na may kagalakan sa Diyos. At huwag na huwag mong hayaan bilang mananampalataya yung sinasabi ng Bible na seek first the kingdom of God. Laging unahin ang Panginoon. Hindi yung nagkanegosyo ko, nagkatrabaho ka, wala na ang Lord. Kapatid, hindi po seek first yun. Seek first your own self. Seek first your own riches pagka ganon. Basta gawin mo lang. Habang ikaw ay tapat at masaya na gumagawa ng iyong tungkulin bilang mananampalataya, ilagay mo sa kamay ng Diyos ang pagtitiwala na i-provide niya ang pangangailangan mo. Put your hope in the Lord. Expect God's provision. Hindi yung nag-aalala ka. Wala rin naman magagawa yung pag-aalala mo eh. Tataas lang ang blood pressure mo. Baka maputukan ka ng ugat. Baka mamaya gagalaw-galaw na yung mga ugat sa ulo mo. Akala mo powers na yan. Hindi, stress yan. Hello? Just do what you can do. Kapag panahon ng pupupuri, be in that place, praise the Lord. Hindi yung lahat ng oras wala kang panahon sa Diyos dahil nag-aatubili ka, nagmamadali ka, o pinipressure mo sarili mo na kinakailangan magkaroon ako ng ganito, makaipon ako ng ganito, mapalago ko ng ganito yung negosyo ko, magkaroon ako ng ganito. Kasi ang dami kong mga bayarin. Kapatid, trust in the Lord. Ang taong may pagtitiwala sa Diyos, may confidence yan, may security yan, may refuge yan, no worries yan. Payapa yan. Habang ginagawa mo yung tungkulin mo bilang Kristiyano, allow the Lord to move. Magpahinga ka. Alam po ninyo, in the wilderness, bumababa ang mana habang natutulog ang mga Israelita. Meaning, the blessing of the Lord comes down while the people of God is at rest. When you are at rest, ibig sabihin po yung at rest, kanina habang nagpupuri tayo rito, dumating sa akin yung word na rest. Rest. Pag sinabi pong rest, hindi yung wala kang gagawin na nandun sa bahay na nakahiga lang. Pag sinabi pong rest, rest in Christ. Pag sinabi pong rest in Christ, hayaan mo na makita mo na si Kristo sa pamamagitan niya, lahat ng kailangan mo ay provided na. So are you are resting yourself in what Christ has done. That is rest. Kaya nga sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigit ang lubha, bibigyan ko kayo ng... Sino magbibigay sa atin ng kapahingahan? It is Jesus. Ano ibig sabihin nun? Kay Jesus, hindi ibig sabihin na wala na tayong pamatok o wala na tayong hihilain. Meron pa rin, kaya lang magaan. Yung mga kailangan mo, magaan, hindi mabigat. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho, hindi po yun ang ibig sabihin ng kapahingahan. Ang kapahingahan po, ang ibig sabihin niyan ay magiging magaan ang buhay mo, ma-enjoy mo ang buhay Kristiyano na siyang plano ng Diyos sa simula't simula pa para sa atin. Oh, if you understand what I'm talking here, I tell you, lahat na mananampalataya, they have the joy to come in a place where the people of God are gathering together to celebrate. Alam niyo ba na walang pinakamaganda pong lugar na pupuntahan natin, lalo-lalo na kapag araw ng linggo na tayo po ay nagkakatipon-tipon, kundi yung pong lugar na tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. Kaya pag nandito kayo, magpuri kayo ng buong puso. Alam niyo ba yung pagpalakpak mo, pagpapakita mo ng excitement mo sa Lord. Yung pagsayaw mo, hallelujah, pagpapakita mo ng tagumpay na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa iyo. Amen? Yung presence mo na nandito, glory to God, ito po'y kalakasan ng iba at kalakasan sa pastor sapagkat, wow, nandito si sister, nandito si brother. O katulad nila, sister, mga kapatid po nating mag-asawa, galing pa ng yan? Kalamba. Kalamba kayo, sister, di ba? O, di ba?
Ang sabi po dito ni Pablo sa mga taga Pilipos, moreover, you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except only you. Listen. Ipinapaabot po dito ni Pablo sa mga taga Pilipos, mga mananampalataya sa Pilipos. Sabi niya, noong ako'y nag-mission sa Macedonia, walang tumulong sa akin, maliban sa inyo. Walang tumulong. Anong sabi niya, even when I was in Thessalonica, hindi lang noong ako'y nasa Macedonia, maski noong ako'y nasa Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Ibig sabihin, yung pong mga taga Pilipos, tumutulong sa mission ni Apostol Pablo. Not that I desire your gifts, what I desire is that more be credited to your account. Ipinapaliwanag dito ni Pablo na kapag tayo po'y tumutulong sa gawain ng Panginoon, hindi po credited kay Pablo yun, kundi credited to your account. Okay? Now, dahil ganun ang ginagawa ng mga taga-Pilipos, ang sabi po niya sa verse 18 hanggang 19, okay, sa verse 18, kinonfirm niya, natanggap niya. I have received full payment and have more than enough. I amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. At dahil ginagawa po ng mga taga-Pilipos, yung pong pagtulong ngayon, sa kabila ng sila man may pangangailangan. Hindi naman ibig sabihin na kapag tumutulong kayo, sobra-sobra kayo, di ba? Hindi naman ibig sabihin na kayo nagbigay, sobra-sobra kayo, di ba? Kundi, nandoon lang yun talaga yung puso nyo na tulungan ang gawain for the spreading out of the gospel. Tama? Of course, iba po yung talagang para sa Panginoon. We are cheerfully giving what belongs to God. We give what belongs to God. Katulad ng sinabi ng Panginoong Yesus, give to Caesar what is due to Caesar and give to God what is due to God. So tayong mga Kristiyano, dito nga, persahan nga ang pagbabayad ng tax eh. May karapatan ba ang gobyerno na kumuha ng tax sa atin? Of course. Bakit? Kasi nga sila yung nagbabantay sa atin. Sila po yung nag-aalaga sa atin. So ngayon, ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, kung ang gobyerno may karapatan, ang Diyos ba may karapatan? Lalong-lalo na merong Great Commission na sinabi ng Panginoon, spread out the gospel. How can we spread out the gospel? Sino ngayon ang tutulong? Kayo na mga taga-Pilipos, kayo na mga taga-Korinto, kayo na mga taga-Galacia, kayo na mananampalataya sa Candelaria, kayo na mga nakikinig saan man kayong bansa, ang siyang makikisa upang matugunan ang pangangailangan ng iglesia. At ang pangako mo sa verse 19 ay ito, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. And all the people of God say, Amen. So, huwag tayong mag-alala na, paano yung pangangailangan ko? Kaya nga hindi ako nagbibigay kasi may kulang pa nga ito eh. Kapatid, kahit hindi mo ibigay yan, kulang pa rin yan. Magbigay ka para sa Panginoon. At least, nakatulong ka pa sa gawain ni Lord. At, eto, nagkaroon ka ng bahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Habang ginagawa mo yan, trust in the Lord. Expect that the Lord will provide your needs. At huwag mong pakikialaman yung mga binigay mo. Yung iba kasi pag nagtanim, hinuhukay. Nasaan na yung binigay ko? Bakit di tumutubo? Tumutubo na. Nasaling mo ngayon yung tumutubo na uhay. Di wala. Nasira tuloy. Kapatid, ang nagtatanim, binibitawan. Sabihin nga natin, ang nagtatanim, binibitawan. Nakakita na ba kayo nagtatanim na hawak niya hanggang sa tumubo yung palay? Ha? Bakit ayaw bitawan? Kasi kinokontrol niya eh. Hello? Mabuti na lang walang ganyan dito. Amen? Pag tinanim mo, pabayaan mo yan na lumago. Araw-gabi, hayaan mo yan. Ang farmer, kapag natanim, hayaan mo yan. Pag may bagyo, mag-pray ka lang. Amen? Malakas ang ulan, mag-pray ka lang.
At habang nakikita mo na lumalago, nakikita mo na nagkakaroon ng ani, wow, gumaganda. Amen? Gumaganda yung church natin. Gumaganda yung gumaganda pati yung asawa ng pastor. Amen? Damihan ko pa magbigay. Amen? Hallelujah. Ang daming critic sa mga pastor ngayon kasi kinakain daw ng pastor yung ibinibigay ng mga tao, ng mga membro nila. Amen? Grabe. Sabi ko, yung nagkikritik na yun, hindi naman talaga nagbibigay. Diba? You know, God provides all our needs according to His riches and glory. So you have to renew your mind to the fact that He provides for all. Sabi nga natin all. Pag sinabi pong all, hindi lamang po tungkol sa pera yan. Kasi marami pong bagay na hindi maibibigay ng pera. May pera ka nga, it doesn't mean na kapag may pera ka, hindi ka na gagaling ka na sa sakit mo. Marami pong may pera, ang daming pera, yung pong may nakaano ng apple. Yung apple na mayaman, may pera. Nung nagkasakit, walang nagawa yung pera Anong sabi niya? Ngayon ko lang napagtanto, nung siya payat na kahit gaano kakayaman, walang magagawa ang pera sa'yo. Why? The healer is God. What you need is God. It doesn't mean na kapag may pera ka totoong masaya ka. Kapatid, maraming tao, may pera, pero depressed, papakamatay. Tingnan sa western part, pinakamaraming pera, mandami nilang pera, hindi naman nila problema masyado pera doon pero bakit marami pong nagpapakamatay? Spirit po yan. Kaya pong sinabi po dito sa Bible, in Philippians 4:19, that the Lord will supply all. It includes not only money, but even your joy, your peace, and even your wholeness, your healing, and everything that you need while you are here in this world. The Lord will amply supply all your needs. At yun ay sapat na, kaya nga po ang Diyos ang kailangan natin sa ating buhay. At kasama sa supply ni Lord, syempre, ang iyong kaperahan. Kasama ang iyong magandang kalusugan. Magkakasama ang kapayapaan, pagtitiwala. And that is joy. Amen? Not just finances. Number 3, hope will not disappoint you. Kapag meron kang pag-asa, it will not disappoint you. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 5, hope does not disappoint or let you down because the love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Yan po ang trabaho ng Espiritu Santo. Ang ibuhos ang pag-ibig ng Diyos araw-gabi, maya't maya sa puso natin. At yung pong pag-ibig na yan, binubuhay niya yung pag-asa. Kapag in love ka, blooming ka. Tingnan mo kayo katabi mo kung in love o blooming. Kapag tingnan mo yung mga yung mga kabataan na may nanliligaw sa kanya, ay gumaganda. Gumaganda, nagkaka-bloom. Di ba? Pagka nagka-boyfriend, ay lalo na. Talaga naman, gumaganda talaga. Di ba? Pero kapag hindi na in love yan, di ba? Parang tuyong kahoy na naman. Di ba? Tingnan yung mga matatagal na minsan. Matagal na mag-asawa, hindi na nagpapansinan, ang nakikita na lang nila ba't ganyan ang amoy mo? Ikaw din naman mas malala sa'yo. Mga ganon, wala. Hindi na sila, hindi mo makita ang blooming. Pero kapag namatay yung isa, tapos na in love na naman yung kahit matanda na yan, kapag na in love, grabe. Bumubukad-kad na naman. Diba? Ang kanyang kagandahan. Why? In love. So, ibig sabihin po, if you stay in love, you are blooming every day, at ang talagang magbibigay lamang sa atin ng pag-ibig na walang kabiguan ay ang pag-ibig mula sa Diyos. At yan po ang trabaho ng Espiritu Santo. Mga kapatid, pray to the Holy Spirit that He will open your heart na maranasan niyo po yung buhay na pag-ibig ng Panginoon. Ito po ang warning ko. You cannot get in love with God if you are in love with the things of this world. Ang sabi po ng 1 John, I think in chapter 2 verse 15,
If you love the world and the things in this world, the love of the Father is not in you. Kaya, kahit na naririnig mo yung mga mensaheng ito, kung yung puso mo nasa mundo, kapatid, ang pag-ibig mo sa mundo, you cannot feel the love of God. Kasi para sa iyo, ang tunay na magpapasaya sa iyo, yung material na bagay. Pero yung mga taong na-hook at ang nagpapasaya sa kanya yung material na bagay, they will end up depressed kapag nawala yung mga material na bagay na kanilang minamahal. Kasi kapag minahal mo ang walang puso, iiwanan ka. Wala kang puso eh. Sino dito ang nagmahal ng walang puso? Yung pera ba may puso? Wala. Yung material ba, yung lupa ba, yung ari-ari ba may puso? Wala. Mahal mo, attached ka. Walang pakialam yan, iwanan ka man yan. Ang walang puso, walang pakialam sa damdamin mo. Walang pakialam kung anong pakiramdam mo. Wala rin siyang pakialam kung mahal mo siya. Umaalis lang yan. Lalo na ang pera. Ang pera, pumapasok, umaalis yan. Amen? Kaya mga kapatid, ang tanging pag-asa maging buhay ay yung manggaling po sa Lord. And that is the work of the Holy Spirit to shed abroad in our heart the love of the Father. Nakabagga po ang pag-ibig ng Diyos ay buhay sa puso mo. Wow! You have a living hope. Hope is born from the love of God. Sabihin nga natin yan, hope is born from the love of God. Grabe, ang ganda, no? Ibig sabihin, kung walang pag-ibig ng Diyos sa'yo, wala kang pag-asa. Kaya nga, buhayin mo palagi. Ako, kapag hindi ko nararamdaman, Lord, I want to feel. I know, Lord, that you love me. Hindi nagbabago. Kaya lang, ito pong sweetik na pakiramdam ko. Ito pong pakiramdam ko na deceptive. Kasi sabi ng Bible, a heart of man is deceptive. Bakit deceptive? Kasi nga, you feel like the Lord doesn't love you. You feel like God is far away from you. You feel like the Lord is not hearing your prayers. So that is deceptive. Deception mo ng kaaway. At ng pakiramdam. So ang prayer ko ay ganito, Lord, let your Spirit fill me and I want to experience. I want to feel your living love so that I have a living hope. Mamaya aawitan mo siya. Jesus, oh Jesus, oh sweet Jesus, I love you, Jesus. Kapag nararanasan mo palagi ang presence ni Lord buhay sa iyo, I tell you, you have a living hope. Ang lahat ng disappointment ay magiging His appointment when we look to the true promise maker and promise keeper. So treat a broken promise from someone as an opportunity to trust God. Kapag nadismaya ka, dahil sa nangako ang tao sa iyo at hindi niya tinupad yung kanyang pangako, you have to treat that promise or that broken promise of man as your opportunity to trust the Lord. Kaya minsan inaalaw ni Lord na yung pangako ng tao hindi mangyari upang nang sa ganon, yung pag-asa mo hindi mapunta sa tao, kundi may divert mo sa Diyos. Kaya kapatid, God wants us to trust Him. Put your hope on Him. And then the last one is this, trust the provider, not the provision. Lagi tayo kasing tumitingin sa provision eh. Kapatid, the provider is always there. Love Him. Focus on Him. Amen? Parang ganito sa mag-asawa. Mahalin mo yung asawa mo, hindi lang yung sweldo niya. Hindi lang yung pitaka niya. Marami po akong nakikita sa mga reels, sa mga TikTok. No? Gumagawa sila ng content dahil siguro that is in reality. Na yung babae, nakasimangot sa asawang lalaki.
kapag ka hindi pa panahon ng sweldo. Pero kapag nabigyan ng pera, ay ang sweet-sweet. Ang ngiti niya ay hanggang tenga. Tapos minamassage pa. Kinikis pa bago umalis. Tinatanong pa kung anong paboritong mong luto. Anong iluluto ko. So ibig sabihin, masaya siya nung nabigyan. Nung wala na naman, ay, pera ka. So ibig sabihin, he loves the provision more than the provider. Mga kapatid, love the provider more than the provision. Yan po ang nangyari po kay Job. Si Job, kahit nung nawala ang lahat ng kanyang mga resources, he remains faithful to worship God. He remains put his trust in the Lord. And you know the story. Ang sakit po nung nangyari kay Job. But you know the story. Ibinalik ni Lord, siksik, liglig, umaapaw lahat ng mga nawala. Ibig sabihin, kayang-kaya palang ibalik ni Lord lahat mga nawawala. Kaya palang ibigay mas maganda pa. Amen? Ganun pala ang Diyos natin. Ay, glory to God. Kapag kaganyan ng Diyos natin, tapos sabi pa ng Bible, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. At ang idagdag pa natin dyan, higit na makagagawa ang Diyos ng dakilang bagay ngayon kaysa sa mga nakaraan. Because we cannot put God in a box na para bang ang kaya lamang gawin ng Diyos ay yung pong mga nabasa natin sa Biblia o yung mga nakaraan na mga himala. Now, God is a God of miracle, and even now, He can do and perform greater miracle than the past. Because He is a great God. Mga kapatid, buhayin natin sa puso't isipan natin, ang Diyos po ay Diyos na buhay, na gumagawa ng higit na dakilang bagay ngayon kaysa sa mga nakaraan. That is our God. Trust the provider, not the provision. Kaya sabi sa Hebrews 13:5, let your conduct be without covetousness. Ang nagtitiwala sa Diyos, walang covetous sa kanyang puso. Ibig sabihin, akin to, and you always keep something for yourself. Now, be content with such things as you have, for He Himself has said, I will never leave you. I will never forsake you. I-memorize nyo yan. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Hindi ako iiwanan. Just keep trusting God. Just do what you are doing at ilagay mo sa kamay ng Diyos ang probisyon sa anumang pangangailangan mo. Alam mo yun, natutunan ko po yan. I have nothing to worry. Tuloy lang. At nakikita ko habang tuloy lang, mangaral ka lang. Pastor Walter, mangaral ka lang. Allow the Lord to provide your needs. Mangaral ka lang. Yun lang ang ginagawa ko. And the Lord provide all our needs. So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Matutunan natin magtiwala sa Diyos. Pwede bang lahat tayo tumayo?